Magandang umaga po. Ngayon po ay papaliguan po natin si Chippy, yung isa sa tatlong Shih Tzu namin na aso. Kasi napaka sobrang dungis na niya. So una, babanlawan muna natin siya ng tubig galing sa gripo. Unahin muna natin yung paa niya, tapos yung katawan niya. Yan, babasahin muna natin siya ng tubig para yung tubig niya ay ano sa katawan niya. So ayan, binabasa po na natin si Chippy. Yan, buti yung aso na to pagka pinapaliguan ay hindi masyadong malikot. Siguro dahil nasanay na siya. Kasi nung maliit pa ito ay sobrang likot ito pag pinapaliguan. Kailangan pang habulin or hawakan ng mahigpit. Pero ngayong lumaki na siya, ano na siya maligo. Ngayon, adagay natin ng sabon yung katawan niya para matanggal yung dumi niya. Kasi sobrang dumi na talaga ni Chippy. Yan. Yan. Buti naman Chippy at hindi ka malikot. Napakabait mo talagang aso kapag pinapaliguan ka. Yan. So, sasabunan natin yung paa niya. Yan. Lagyan natin ng sabon. Unahin natin yung kaliwang paa niya. Yan. Kukuskusin natin ng kamay para bumula. Sunod natin naman yung kaliwang kamay niya. Ayan. Sunod yung kanang paa. Lagyan natin ng kunting sabon. Yung pala sabon na yung nabili namin sa Shopee. Tapos yung kanang kamay niya. Yan. Katapos, yan namang harapan niya. Tapos babalawan na natin siya. Unti-unti natin siyang banlawan. Yan. Sumunod yung sa magagandang ulo niya para matanggal din yung mga dumi-dumi niya sa ulo. Yan. Tapos ikusot-kusotin natin konti yung ano niya, yung mga balahibo para bumula din. Yan. So, dahan-dahan lang natin sa pagbabanlaw. Kasi yung mga aso, sensitive din kasi ito. Yan. So, ibanlawan natin na paunti-unti yung mga nasabunan na natin. Yan, para so, kunin natin yung mga dumi-dumi sa balahibo niya, yung hindi kaya tanggalin ng sabon. So, isahin natin para lumiwanag naman yung paningin ni Chippy. Yan. Para wala nakaharang na dumi dun sa malapit sa mata. Yan, no? Di ba? Oh. Sigurado ako na ang bango nito pagka natapos tong paliguan. Yan. So, ano na natin siya, banlawan na natin siya. So, tapos na natin siya masabunan. So, babanlawan na natin si Chippy. Yan. Uy, nakatingin pa sa akin, no? Sarap na sarap sa paliligo. Oh. Yan. So, ano na natin siya? Punasan natin siya para hindi siya lamigin. Yan. So, yan na, pinapunasan natin yung katawan niya. Ang pulang towel. So, makikita niyo na si Chippy ay behave lang sa paliligo. So, yan, itapon mo natin yung tubig sa palanggana at ilipat natin si Chippy sa palanggana at doon natin siya ilapag para hindi po madumihan yung mga paa niya. Saka natin ipagpatuloy yung pagpupuna sa katawan niya, sa mga paa niya, para hindi na siya muna lamigin. So, maya-maya, ilipat natin siya dun sa mainit pagka natuyo na siya dito. So, kasi pag mainit ang panahon at sa sikat ng araw, makakatanggal po yung sa lamig niya. Ayan, lipat natin siya dito sa harapan ng bahay. Kasi dito, medyo meron pang sikat ng araw. Kaya para mainitan siya at hindi malamigan. So, kiss papa, kiss Chippy. Uy, ayaw niya. Kasi sabi niya, bango-bango na daw, oh. Kabango-bango talaga ni Chippy na to, oh. Yan yung bagong paligo si Chippy. Pagka ikaw, Chippy, naligo ka na, ha? Huwag ka nang pumunta dun sa mga maraming lupa. Huwag ka maglaro dun para hindi ka ulit madumi. Yan, oh, pumuti-puti na siya, oh. Yan, punasan lang natin siya na paunti-unti para matuyo yung balat niya at saka yung balahibo niya. Yan. Parang nag-aalaga ka ng aso, kailangan mo din siya napaliguan yung mga aso para hindi sila mangamoy. Yan. Yan. Continue lang natin yung pagpupuna sa buo niyang katawan, sa kamay, sa paa. At para hindi siya lamigin. Yan. Maya-maya, ibubluwer natin si Chippy mamaya. Yun sa talagang hindi natutuyo yung mga balahibo niya, kailangan po yung i-blower. So, ngayon, punas-punasan muna natin si Chippy hanggang sa matuyo ng konti yung mga balat niya at saka balahibo niya.
So, tatanggalin lang natin yung lamig at saka yung sa balahibo niya. Yan si Chippy, oh. Oh, yan, oh. Tapos na siya. Tapos na daw siya matupunas. Bango-bango daw niya, oo. Bango ni Chippy, oo. Kikis pa yan. Oh, bango-bango daw ni Chippy. Yan. Pag nag-aalaga ka ng aso, para kayo nag-aalaga ng anak. So, kailangan mo din silang alagaan, paliguan. Kasi, wala namang maibang pagpapaligo sa kanya, kundi yung mga tatay at tanay ng mga tao nila. Yan. So, yung mga Shih Tzu, parang katulad din yan ng mga anak na maliliit. Yan. O, tayo si Chippy, o linis na, no? O, ano masasabi nyo? O, yan. So, bablower natin si Chippy. So, tulong nung misis ko, kasi siya po yung expert na mag-blower. So, makikita mo na pinag-blower na niya para matanggal na talaga yung mga tubig or basa doon sa balahibo niya na hindi natin natanggal kanina gamit yung towel na pula. So, ayan. Pinoblower na natin yung mga basa-basang balahibo. Ang purpose pala ng pag-blower ay para hindi sila sipunin at mawala po yung lamig na sa katawan nila. So, yung pag-aalaga ng mga Shih Tzu or mga aso, ganun talaga. So, parang nag-aalaga ka. So, kaya yung Shih Tzu kasi malambing po sila. So, kailangan mo din sila nalagaan ng mabuti. Yan. So, medyo tuyo na si Chippy. Yan. So, hindi pa natin siya pwede pakawalan kasi kulang pa ng blower yung mga paa niya at saka kamay. Yan. So, buti na lang nandiyan si Mrs. na makatulong sa akin para mag-blower. Yan na si Chippy, oh. Oh, patapos na si Chippy. Tapos na po yung palaligo ni Chippy. Paalam!